Kasi nagkakamali ang mga Pilipino, ang mga tao. Nagkakamali sa pagbasa, pagkaunawa ng pagtulong eh. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagtulong na yan? Gusto mong malaman? Tapusin mo ang bidyong to nang malinawang ka. Kasi ang mga Pilipino, mali ang pag-unawa sa pagtulong. Kaya pag tumulong ka, imbis na sumaya ka, ay nalulungkot ka kasi mali ang pagtulong mo eh. Kaya ngayon sa bidyong to, ngayong nagkita tayong dalawa, tatapusin ko ang usapan. Ito ang tunay na kahulugan ng pagtulong. Makinig kang mabuti. Kaya tapusin mo ang bidyong to. So by the way, kung ngayon pa lang po tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante at 5 taon na po ang karanasan natin sa mundo ng pagnenegosyo. So ito muna ang kwento. Bago ko simulan, bago ko tumbukin yung pag-uusapan natin tunay na kahulugan ng pagtulong, may kwento muna ako sa inyo. Ito kasi ang kwento ng buhay ko dyan. Noong ako'y unang umpisa nagnegosyo, taong 2020, noong ako'y nagnenegosyo na, maraming nahingi ng tulong. Kasi negosyante ka eh, maraming hihingi ng tulong sa'yo dyan. Yun nga lang, utang. Utang yung hinihingi nilang tulong. So tendency, ako dati, gusto kong tumulong eh. Negosyante ako eh. Gusto kong tumulong. Ang gagawin ko, bibigyan ko ng pera yan. Papautangin ko. Ganansya ako dyan dati sa pagpapautang na yan. Kasi gusto ko maramdaman yung tumutulong ako eh. Eh, ang problema, maling pagtulong pala yun. Kaya ang ginawa ko niyan, noong naunawaan ko yan, na mali ang aking klaseng pagtulong na yon, tanggihan ko na yan. Tatanggihan ko yan. Maling pagtulong yun eh. Tumulong ka nga. Utang. Nagpautang ka, tulong ba yun? Masakit sa loob eh. Hindi nagbabayad eh. So mali yung pagtulong natin yun. Doon palang mali na yun. Kaya ang ginawa ko dyan, nilunok ko sa sarili ko. The courage to be disliked. Courage to be disliked. Tanggihan mo ang umuutang sa'yo, yung mga ganong tulong. Tanggihan mo yun. Hindi tunay na tulong yung ganon. Mali yung tulong yun. Kaya ang ginawa ko dyan, tinatanggihan ko mga yan. So ang gagawin ng mga yan, sisiraan ka, magagalit sa'yo yan. Okay lang yun. Nilunok ko na. The courage to be disliked. Yung lakas ng loob na hindi ka magustuhan ng ibang tao. Yun ang kailangan masterin. At yan ang minaster ko dati. Kaya ngayon, hanggang taong ito, kayang-kaya ko magparami ng negosyo. Hindi nyo lang nalalaman, hindi ko binabanggit ang mga negosyo kong iba. Yan ang pinagbago sa buhay ko. Kailangan mo masterin yan, yung mga sinabi kong yan, yung kwento ng buhay kong yan. Kaya ngayon, bago ko tapusin to, gusto kong linawin sa inyo ang tunay na kahulugan ng pagtulong. Makinig kang mabuti. Kasi entrepreneur ako. Ang pinagkaiba ng entrepreneur sa mga ibang tumutulong, walang katapusan dapat na nagagawa natin. Ganun dapat. Hindi dapat siya nag-i-stop. Yan ang tunay na tulong. Kasi nagkakamali ang mga Pilipino, ang mga tao. Nagkakamali sa pagbasa, pagkaunawa ng pagtulong eh. Ang akala ng tao, pag nagpakain ka, nanlibre ka, namigay ka ng gantong kahalagang pera, gumawa ka ng charity ganto, eh tumulong ka. Supot na tulong yun. Supot yun. Hindi siya sustainable. Yung salitang sustainability, hindi talaga siya nakakasolusyon. Para lang siyang band-aid. Para lang siyang pantapal sa butas. May butas pa rin, nandun pa rin, tinakpan lang. Nandun pa rin yung problema. Ang entrepreneur katulad ko, pag tumira, talagang tapos. Talagang solve. Hindi yung pang isang Sabado lang, pang isang buwan lang, pang isang taong solusyon lang. Hindi ganun. Panghabang buhay. Kaya ang mga negosyante, mapapansin nyo, ang lahat ng mga negosyo ng mga yan, ginagawa nila ng sistema talaga. Kasi para sa empleyado yun eh. Matulungan nila yung empleyado nila habang buhay. Mawala man sila sa mundo, gumagana yung negosyo nila. Para sa empleyado yun, walang katapusan. Panghabang buhay na tulong. Yun ang tunay na tulong. Ganon tumira ang isang entrepreneur, ang isang negosyante katulad ko. Kaya kahit anong i-execute ko, panghabang buhay to. Hindi to natatapos. Tulad na itong ginagawa ko. Kausap nyo ako, pinaglilingkuran ko lahat ang mga negosyante na hindi sila bumitaw sa pagnenegosyo. Alam ko yan eh. Sa una lang kayo palong-palo, sa una lang kayo ganado, after nyan, wala na. Pues ibahin nyo ko. Ako lang ang kayang magsalita sa harapan nyo. Ako lang ang kayang magpayo sa inyo na may matitimo talaga ako sa utak nyo. Yung pagkatapos nyo mapakinggan, may magagawa kayo. Mapapakilos ko na kayo. Ako lang ang kayang magsalita nun. Ako lang ang kayang magpayo sa inyo ng ganon. Hanggat hindi lumalago, hanggat hindi umaangat yung negosyo nyo, hindi ko kayo titigilan dahil naniniwala ko na tanging negosyante lang ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Utak negosyante ang kailangan dumami. Kailangan dumami mga negosyante. Para umangat ang bansang Pilipinas. Naniniwala ako dyan. Kasi ang kalaban ko lang dito, ang kinakalabang ko, yung bawat negosyante sumuko dahil nahirapan. Mahirap magnegosyo. Ako nagsasabi sa inyo, mahirap, pero pangako nyo naman sa akin. Huwag nyong titigilan. Hindi to seminar na motivation. Seminar to kahit ubus na ang motivasyon mo. Kaya hindi nyo ba napapansin? Para masolusyonan ko yan, habang buhay, gumawa ako ng grupo. Negosyanteng Matindi Group. Kung isa kang negosyante at napapanood
napanood mo ko ngayon, nakita mo ko ngayon, sumali ka sa grupo ko, Negosyanteng Matindi Group. Inaantay kita palagi. Sumali ka, sama-sama tayo dyan, mga kapwa negosyante. Hindi mo ba na-imagine yun? Napapaligiran ka ng mga utak negosyante. Magkano ang epekto nun sa utak mo? Ikaw na nanonood ngayon, ito ang tunay na pagtulong. Ang maging handa kang makausap at makinig. Hindi lang para magbigay ng sagot, kundi magbigay ng matitinding kaalaman sa inyo. Ang bawat salitang binibitawan ko ay maaaring makapagpabago to sa mga taong nangangailangan. Minsan, ang simpleng pagpapayo ko po sa inyo ay sapat na para maipadama ko sa inyo ang tunay na pagkalinga. Nandito po ko palagi habang buhay ko po itong gagawin para sa inyo hanggat hindi lumalago ang negosyo nyo. Nandito si Darcel Robles kasama nyo. Tatapikin ko palagi ang balikat nyo. Nandito ako palagi. Hindi ko titigilan yan hanggat hindi lumalago ang negosyo mo. Habang buhay to, wala akong planong tigil to. Yun ang tunay na pagtulong. Walang katapusan, hindi siya nag-i-stop. Malinaw po ba? Ayos po ba ang usapan natin ngayong gabi? Kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagtulong? Alam ko na gustuhan mo to. Iwan mo naman ako ng like dyan. I-share mo na rin ang video to para sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Malaman nila, makita nila ako. I-share mo na rin ang video to. Comment ka na rin po sa baba para malaman kung sino tumatapos sa mga video ko. I-comment nyo nga po, walang katapusan ng tunay na pagtulong. I-comment nyo lang po sa baba, walang katapusan ng tunay na pagtulong. Para malaman ko lang po kung sino mga tumatapos ng video ko. At nga pala, nagtuturo po ako ng isang negosyo. Kung gusto nyo po ng bagong negosyo, i-PM nyo lang po ako, message lang po kayo, ako po mismo magtuturo sa inyo. 1 month program po yan, isang buwang program, isang buwan ko po kayong tututukan. Sinisigurado ko po pagkatapos ng program na yan, may negosyo ka na, may bago ka ng negosyo na magbibigay sa iyo ng mga dolyares. At muli po, maraming salamat po sa lahat po ng tumangkilik, tumapos ng video ko pong ito. Salamat po, tayo nakapag-usap dalawa. Papaalam na po muna ako. Maraming salamat po muli sa nanood po ng video ko pong ito. At ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye! Ciao, bye!